didilis. Makinig kayo, mga didilis. Mga may sayad. Putang ina nyo. Tingnan nyo. Wala nang miyembro ng PDP. 5 na lang. 3 sa Senado, 2 sa Kongres. Ikaplo ako sa Kongres. Hindi pa ako miyembro. So, ito mga pre, ano, itong video na to, na bibigyan natin ng kaunting reaction ngayon mga pre. No, ang si Pulong, nagmura, galit sa mga DDS, no? Pero, nagalit na kasi ito sa, ano, sa TikTok no? Oo, pero sa tingin ko dito mga pre, itong, ayoko naman, alam mo naman tayo, hindi tayo nagkakalat ng, hindi tayo nagkakalat ng ka-fake news dito, no? Oo, marami kasing naniwala dito, no? Pero, gusto ko lang sabihin, sa tingin ko lang, AI lang to, di ba? AI lang to na siguro may mga ano diyan gumagawa talaga ng expert sa ganitong mga gawain, baka galit din sa mga Duterte kaya ayan, ginawa ng yung picture nagsasalita na and then tinost sa TikTok, no? Ayoko lang maligaw yung mga nanonood sa akin no. Na ito po, sa tingin ko lang naman, ewan ko lang sa tingin niyo kasi ako hindi naman ako expert pagdating sa ganito no, sa mga ganitong klaseng AI no. Pero sa tingin ko lang po ay 100% fake po ito no. Oo, so eto ipi-play ko po ito ng buo and then bibigyan po natin ng reaksyon. Ay galit si Pulong. Ay kung totoo man ito, patay kayong DDS. Kung totoo man ito, sunog na sunog kayo dito. Pero syempre mga pre, i-comment nyo pa rin kung ano yung reaksyon nyo dito sa video na to. Kung sa tingin nyo totoo, i-comment nyo. Kung sa tingin nyo hindi, comment nyo para mabasa po natin no, kung ano yung reaksyon nyo pagdating dito mga pre. Sige, eto na, i-play po natin ng buo. Kayo, mga didilis. Mga may sayad. Putang ina nyo. Tingnan nyo. Pero yung kaboses tapos yung kay Pulong parang hindi naman nagmumura no? Hindi naman nagmumura si Pulong Wala nang miyembro ng PDP. 5 na lang. 3 sa Senado, 2 sa Kongres. Sino ba sa Senado? Si Bongo, Bato, Padilla, 3 itlog. Ako po. K.O. Ikaplo ako sa Kongres. Hindi pa ako miyembro. Ang hina nyo ninyo kasi. Uy, ang hihina nyo daw. Ako, kung totoo man ito nakakahiya. Maharlika, Barnat Bay, sayang mga bayad namin sa inyo. Naku po! Kung totoo ito, nakakahiya. K.O. Ang laking pera nakuha nyo sa amin, sayang. Hindi ninyo kami maprotektahan. Sa social media, kaya kami bumagsak ng ganito. Ang bobobalin nyo. Nanganib pa ako sa pagkakasangkot ko sa droga. Nahuli na lahat ng kaibigan ko. Kaya mga putang ina nyo, mga didilis. Laliman nyo naman, Maharlika, Bay, putang ina nyo. Kung hindi, babalikan ko kayo, sige. Yun lang, bye. Pero hindi ako maniniwala dito na totoo to kasi hindi naman siguro sisirain ni Pulong yung sarili niya na maglalabas ng video na ganito. Tama? Hindi niya gagawin yun. Na maglalabas siya ng video ganyan. Kasi kasiraan sa pangalan niya yan Kaya kung ako yung tatangin niyo, totoo ba to o hindi? Para sa akin, hindi po totoo yan. AI lang po yan. Alam nyo naman sa panahon ngayon, hindi sa pinagtatanggol ko itong mga walang silbing na to, na mga Duterte na to, no? Pero kasi, sabi ko nga sa inyo, labanan po natin ang fake news. Diba? Labanan po natin, tulungan natin yung administrasyon. Diba? Hindi, huwag tayong gumaya sa mga DD shits na puro ka-fake newsan yung kanilang nilalabas. Diba? Kaya kung ako yung tatanungin po, hindi po ako maniniwala dito sa video na to. Halatang halata kung ako yung titingin. Ewan ko lang po sa inyo. Napagmasdan nyo naman yung galaw ng bunganga, lips, or yung ipin niya. No? Parang, pati yung katawan, hindi man gumagalaw Puro ulo lang. Diba? So, for me mga pre, it's a yes. Joke lang. Hindi man po ako judge, no? Ano po yan? Fake po yan. Fake po yung video na yan. Okay, so at least, nalaman nyo na. Kasi sa TikTok talaga, maraming naniwala. Na totoo daw. Diba? Pero gusto ko lang sabihin, ayoko pong maligaw yung mga viewers ko na huwag po kayo maniniwala sa mga ganito. Okay? Kung gusto niyo pong malaman talaga kung totoo yung isang video, kung AI ba o hindi, pwede niyo pong tingnan sa mga, sa ipin niya habang nagsasalita. Kasi minsan nag-ihiwalay-hiwalay yung ipin pag AI, di ba? Oo, lalo na pag malabo yung video, yung larawan. Oo, ganun po yun. So, eto na mga pre, move na po tayo sa next topic natin. Eto. Itong patungkol kay Busita. Ito yung naku, magugulat po kayo sa video na to mga pre. Okay? Panoorin po natin. Malaking suporta kung nandito ako sa home base. Bakit ka ba nagsaseminar? Sir, thousands Pilipino ang namamatay, hindi binibigyan ng government ng attention. Thousands Pilipino yung namamatay, hindi binibigyan ng gobyerno ng atensyon. Ano to sa panahon ni Digong?
Malamang. Maraming pamilya lalong naghihirap, maraming bata, ang direksyon masira ang buhay at kinabukasan. So, mabigat sa ating bansa yan in the years to come. Nung ma-realize na tama ako, sige, gawa ka ng accommodation. Yan. Accommodate niya ako. Pagdating ko sa Camp Crame, naging estudyante ko sa riding course yung director na yung... Kaya ito si Busita, mga pre, iboboto ko to pagdating ng eleksyon. Ito po yung isa sa kailangan nating iboto. personnel. So, Galing pala. nabigyan agad ako ng order ng assignment. Tapos, eksakto, umalis naman si General Plasda. Ay, siyempre, Wait lang. Ano lang natin. Yan. tayo naman, walang bad record sa PNP. Nagkaroon ng bakanting position, police station, class A, dahil kuhaw tayo sa public service, inaccept ko. So, nung nandun ako sa Rosario, Cavite, first time kong mag-chief of police na station. Pero dahil ako ay luto, yung tinatawag na luto, sa police community relation, ang sarap ng buhay ko doon. Pag na-accomplish ko yung target, yung subject, may awarding ceremony ako sa police station. Ang galing. Dami palang pinagdaanan na. Oo, so, nag-award ako. So, ang ganda nakita ko yung effectiveness ng police community relation. Pero, binobomba kami dyan sa accomplishment sa anti-illegal drugs. May naabutan ako na 21 sa watchlist. Sinunod Okay, ito na. May naabutan na 21 sa watchlist. Okay? ko lahat ng family nung nasa watchlist. Okay. 20. Except yung isa. Kasi yung isa, ang kaso niya, murder case. Mahirap mong, yun. So, yung out of 21, yung 20 sumuko in less than 1 week. Sumuko, yung 20. So, ang galing. Kung si Digong yan, patay. Pero may matinding mangyayari dito kay Busita. At least pinasuko, binigyan ng tsansa. Hindi mo papatayin. Sumuko eh. Sabi nga ni Busita, bukod lang dun sa isa kasi mamamatay tao yun eh. Diba? Oo, so eto na. Tuloy natin. After ilang days, sinipak ako sa pwesto. Ay, bakit? Oh, kita nyo? Nang dahil lang sa napasuko ni Busita, yung 20 katao na nasa watchlist, sinibak si Busita. Yung nasa utak ng mga kapulisan noon, sayang, bakit pinasuko mo? Pera sana yun eh. May reward sana tayo dun. Bawat ulo, may patong yun. Si Busita, hindi naman ganun mag-isip. Pasukuin kasi may buhay din yan. May mga anak din yan na pinapakain. Pwede namang iparehab yan. Diba? Sinibak! Ito na. Nung una, parang hindi ko ini-expect na yun ang rason. Kasi dahil matagal ako sa service, ang nasa isip ko, ay kung bata ka ni Juan, mas malakas ka, di sorry ako. May senior officer ako nakarap. Sabi niya po ni, pambira, 3 months ka lang, nasibak ka na eh. Sabi ko, sir, okay lang yun, kasi alam mo naman ang sistema ng ating organization. Kaya ang hina-hina mo eh. Ba't pinasuko mo yung 20? Ito yung sabi balik natin. Nakarap. Sabi niya po ni, pambira, 3 months ka lang, nasibak ka na eh. Sabi ko, sir, okay lang yun, kasi alam mo naman ang sistema ng ating organization. Kaya ang hina-hina mo eh. Ba't pinasuko mo yung 20? Ano, kung iintindihin natin yun, paano natin ipapasok sa isipan natin? Ang hina-hina mo eh. Bakit pinasuko mo yung 20? So, isa lang yung malinaw sa atin. Ang dapat palang gawin sana ni Busita, huwag pasukuin, hayaang patayin, tukhangin. Kasi may pera na patong sa ulo niyan. May reward nga eh, di ba? Tama? May reward. So, yun yung gusto ng mga pulis patula. Ay kung sino man yun. At least kami, proud tayo, proud tayo. Na nangyari yun, ginawa yun ni Busita. Hindi niya inisip yung mga reward. Di ba? Tingnan mo yung mga pulis na mukhang pera. O nasan sila ngayon? Saan tinulot ngayon? Yung iba may kaso, yung iba nakulong. Ang pangako ni Digong, tutulungan daw sila, pero hindi naman tinulungan. KO! Diba? May tinulong ba si Digong? Wala. Nasa watchlist, hindi ka sumusunod sa guidelines. Ano ba yung guidelines? I don't know, basta hindi lang ako sumusunod. Ano bang nasa papel? Dalawa lang yan eh, lawful and unlawful eh. Sabi ko, sir, bakit hindi natin Lawful and unlawful. Oo, yun yung isa na ilalagay mo na yung bata sa kamay mo. O parang ang gustong gawin nung kakilala ni Busita na pulis din, yung batas ilagay mo na sa kamay mo. Dapat di mo na pinasuko yan, pinagpapatay na yan. O mga ganon. KO! bigyan ng chance yung suspect, yung criminal? Kasi kung 5 yung anak niya, dinisgrasya natin. Ito, pakinggan nyo Nasa watchlist, hindi ka sumusunod sa guidelines. Ano ba yung guidelines? I don't know, kasi hindi lang ako sumusunod. Ano bang nasa papel? Dalawa lang yan eh, lawful and unlawful eh. Sabi ko, sir, bakit hindi natin bigyan ng chance yung suspect, yung criminal? Kasi kung 5 yung anak niya, dinisgrasya natin si tatay, we are multiplying criminals, we are not solving the problem. Sabi ko, wala na akong dahilan para mag-stay sa PNP. So I filed my early retirement. When was that? 2019. So 2019 retired na kayo? Oo. Eto, paglabas ng order, na-retired na ako, may order na ako. Biglang balita sa TV, Chief PNP, sangkot sa illegal drugs. Sabi ko, Yun lang. Diba?
Ano lang, dinamay. Sangkot sa illegal drugs. Nag-retire lang, dinamay. So, wala, nakalitan na ako. So, retired ako, tinuloy-tuloy ko na yung advocacy. Then, nitong early this year, 2022, parang sumasakit na yung ulo ko sa mga tawag. Dumadating sa punto ko na nagdadala na ako nung emosyon ko na nagagalit na ako na parang, sabi ko sa sarili ko, teka muna, body, tatanda ka. Pag matanda ka na, pagpapatayan ka na ng telepono ng mga tiwali, pagtanda mo, tatawanan ka na lang. Pag namatay ka, tapos na yung advocacy. So, ang mangyayari pala, temporary lang yung ating advocacy. Sabi ko, papasok ako sa politika. Win or loss. God is good. Nanalo tayo. Hindi pa kami napoproclaim. Nakita lang na panalo ang One Rider Party List. Pag yung staff ko tumawag, kakausapin pa lang yung sa LTO. Ay sir, okay na po. Even police. Pag nakausap nila, okay na agad. Hindi pa nakakausap sa akin. So ngayon, siguro, to simplify kayo, nakaupo na kayo sa pwesto. Kontento na ba kayo? May advocacy kayo ngayon, nakita nyo, madami na namang problema gusto yung solusyon. Hindi naman tayo perfecto. Hindi naman tayo napaka-reliyosong tao. Ayan, kaya si Busita, ibuto po natin yan. Napakatinong tao nito, no? At kahit hindi niya nga trabaho, tinatrabaho niya, pag madaanan niyang may kapalpakan, binabalikan niya. Hindi naman niya inaaway mga pulis. Kumbaga, ine-explain niya lang na mali yung ginagawa niyo. Kahit yung mga, mga enforcer dyan, ganun din yung ginagawa ni Busita. At least, ito si Busita, meron siyang initiative, di ba? Marunong siya mag-initiative para sa mga Pilipino, para sa mga riders, di ba? Siya yun. Yun yung tatak Busita. Di ba? Kaya kailangan po natin yan, ibuto po natin. Huwag tayong bubuto sa mga maka-China, makadutai, di ba? O makakibulok. Ay, naku po. Salute po yan sa ating bansa. Diba? So, ayun lang po yung ating video ngayon. At least, naipakita ko sa inyo yung video na to, no? Grabe pala talaga yung pinagdaanan ni Busita, no? Mahal po ni Busita yung mga buhay ng mga Pilipino. Kahit adi ka pa, pwede ka namang magbago kung ipaparehab ka eh. Diba? Kasi may mga anak din yan. Oo, may mga binubuhay din yan. Diba? So, kung mapaparehab yung mga yan, possible naman na magbago. Diba? Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.